Grabe mga tol, nagbanta na nga si Loki na wawasakin ng Elbap, kumilos na nga rin ang mga Holy Knights at tinatake ng school, pero ang matindi nalaman natin kung ano ba ang pinakakinatatakutan ni Gunku, at yun nga walang iba kundi si Nika. So One Piece chapter 1142 spoiler, at ang title nga nito dating ay Firmos, at tumutukoy nga yan kay Gunku mga tol sa last part ng chapter na to. Sa cover page finally gumalaw na nga si Yamato mga tol, kung saan binanatan niya nga ng Thunder bagwa si Usu. So obviously talagang tutulungan nga ni Yamato ang dalawang magkapatid dahil sa itinuturing nga ng dalawang na tatay si Kaido, at maaaring kapatid na nga rin ang turing ni Yamato kay Page 1 at Ulti. So nagsimula nga ang chapter sa pag-atake ng napakalaking ahas sa Walrus Academy. Tinatawag nga itong Jormungand, buti na nga lang at tinalo ito ni Sol at ng headmaster na ang pangalan ay Kiba. So hindi pa nga natin sigurado kung saan magaling ang napakalaking ahas na ito, pero most likely mula nga sa mga Holy Knights dahil sa umatake na nga sila. Buti na nga lang at nandyan malapit sa school si Sol at ang sinasabing headmaster, at kahit papaano makakatulong nga sila laban sa mga Holy Knights. Ito nga kasunod kung saan yung mga batang giant daw naglakad habang tulog papunta sa beach, at sinusundan nga raw ng mga ito yung araw ni Gunku. So hindi rin natin sigurado, pero maring parte nga rin ng kapangyarihan ni Gunku kung bakit naglalakad ng tulog ang mga batang giant, dahil dyan hindi nga nila kailangang pwersahin ng mga ito at makikidnap nga nila habang tulog. Meanwhile, cut naman tayo mga tol sa baba kung saan talagang tumitindi nga ang mga kaganapan. Nagutos na nga dyan si Loki kay Luffy at sa iba pa na i-unlock na nga raw ang isa pang kadena sa paa niya. Warning nga raw ito dahil sa kaya niya pa ring wasakin ang Elbap sa kalagayan niyang yan. At mula nga dyan mga tol, talagang pinakita na ni Loki ang lakas niya kung saan binanatan niya na nga ng Ragnar ang Adam Tree. Dahil dyan napakatinding lightning strike ang tumama sa puno at pinagmulan nga ito ng sunog. So ayan na nga mga tol ang sinasabi sa last chapter kung saan talagang kaya ang wasakin ni Loki ang Elbap. Pareho nga talaga sa Mjolnir ni Thor kung saan kaya niyang kontrolin ng kidlat. So titignan na lamang natin kung ano ba magiging reaksyon ni Luffy dahil sa hindi naman tatalab sa kanya ang mga lightning strike. Magiging NL 2.0 nga lang ito kung sakali. Pero ayun mga tol, hindi pa nga yan ang buong lakas ni Loki dahil sa maaaring hindi niya pa talaga magamit ang Devil Fruit ability niya dahil na rin dun sa isang kadenang naiwan sa paa niya. Pero ayun, kilala nga natin si Luffy kaya maaaring i-unlock niya pa nga rin ang natitirang kadenang yun ni Loki. Balik naman tayo mga tol sa Walrus Academy kung saan yung mga kinatatakutan ng mga bata nabuhay, at mas nakakatakot pa nga ang mga ito. Nagkaroon nga dyan ng halimaw na pareho ni Loki, Black, Nika, Dragon at iba pa. At mula nga dyan naalala ni Angie na pinadrawing niya yung mga greatest fear ng mga bata. So siguradong kapangyarihan na naman nga ito mga tol ng isa sa mga Holy Knights. Obviously talagang takot nga ang mga bata kay Loki, pero ang nakakabigla meron nga ring Black Nika, yun nga yung direktang opposite ni Luffy, at siguradong napaka-evil nga nun. Hindi ko rin sigurado kung ang dragon ba na tinutukoy dito si Monkey the Dragon o yung isang normal na dragon lamang. Mula nga dyan mga tol, pinapanood daw ng mga Holy Knights ang pagbaba ng mga kinatatakutan na yan papunta sa mga bata. So talagang isa nga yan sa mga kapangyarihan nila. At tingin ko maaaring mula nga yan kay Saint Somers. Ito naman ang last part mga tol kung saan tinanong nga ni Somers si Gunku kung ano ba ang kinakatakutan nito. At ang sagot nga ni Gunku si Nika. So matindi nga ito mga tol dahil ibig sabihin nagkaharap na nga si Gunku at si Nika. Siguradong yung Nika sa Void Century ang tinutukoy niya. Kung ganun maaaring mula nga rin sa Void Century etong si Gunku, at siguradong naka-experience nga siya ng matinding kapangyarihan mula kay Nika kaya kinakatakutan niya ito. Pero possible nga rin mga tol kung konektado nga rin talaga ang mga Holy Knights kay Im-sama, maaaring si Im-sama nga mismo ang naka-experience ng takot na yon, pero somehow napasa nga ito kay Gunku dahil sa connection nila. So ayun nga lang mga tol ang nilalaman ng spoiler natin. Bali may break pala tayo next week kaya 2 linggo yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!